ang mga tanong ng sambayanan na nanatiling matalim at mariin. Nasaan na po ang confidential funds? Sino po si Mary Grace Piatos? At higit sa lahat, sino po ang nagnakaw ng pera ng bayan? So with the permission of Kong Jude, maybe we can strike that word out and just replace it na lang with another word, just so that we can control the narrative and the way we handle ourselves and the decorum. Na instead of the word that you use, maybe we can replace it with something else, like incompetent or something like Just that. strike out. I With the- submit to the committee, Mr. Chair. Thank you very There's a much. motion by the Second. Honorable Deputy Speaker to strike out the word. Sasabihin ko ba? As stated a while ago by Congressman Jude Asidre, is there a second to the motion? Any objection? Hearing none, the motion is carried. Please state your manifestation. Mr. Chair, mula pa sa simula, malinaw na ang layunin ng investigasyong ito. Alamin ang katotohanan sa likod ng questionabling confidential funds na inilaan para sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at sa kagawaran ng edukasyon. Maraming katanungan ang bumabalot sa isyong ito. Tama ba na bigyan ng confidential funds ang mga tanggapan ito? Tama ba na ang pinaglaanan sa pondong ito? Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang tanong, nagamit ba sa tama ang pera ng bayan? Hindi po makakaila na ito po ay isang inquiry in aid of legislation. At kailangan masagot ang mga critical na katanungan. Sino, paano, at para saan maaaring gamitin ang confidential funds? Subalit sa halip na malinawagan, mas dumami pa ang ating mga agam-agam. Bakit tila magkakaiba ang mga pahayag ng iba't ibang ahensya tungkol sa paggamit ng confidential funds, lalong-lalo na sa Youth Leadership Summit? Bakit hinayaan ng Commission ng Audit na tanggapin ang mga questionable dokumento para sa liquidation ng pondo? At higit sa lahat, ito ang tanong ng bayan, sino nga ba si Mary Rose Piatos? Mary Grace Piatos. Ang mga tanong na ito ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang bawat isa ay naglalatag ng mas malalim na isyu. Naaayon ba talaga sa batas ang paggamit ng confidential funds? At kung hindi, ninakaw ba ang confidential funds? Sa isang nakaraang pagdinig, sinabi ni Atty. Mike Poa, mismong dating Chief of Staff at tapagsalita ng dalawang Pangulo, na 3 tao lamang ang may kabatiran kung paano ginamit ang confidential funds. Ang mga Special Disbursement Officers, sila Gina Acosta ng OVP, Edward Pajarda ng DepEd, si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff, at syempre ang mismong pangalawang Pangulo. Tanging sila at sila lamang ang maaaring makakapagbigay linaw sa usaping ito. Ngunit ano ang naging tugon sa paanyaya ng committee ito? Maliban kay Atty. Lopez na kasama natin ngayon, tumanggi silang humarap sa committee ito. Minsan mayroong dumating, pero hindi man lamang nagnasang manumpa na magsabi ng katotohanan. Ang iba pilit nagtatago at iniiwasan ng ating pagdinig. Sa halip, iniwan nilang harapin ang mga tanong ng mga career officials, mga lingkod bayan, na based sa sinabi nila nung nakaraang pagdinig, wala silang kinalaman o direktang kaalaman sa paggamit ng confidential funds. Alam mo, last hearing pa po, Mr. Chair, ito po ay aking napansin at napakasakit isipin na iniwan ang mga lingkod bayan na ating mga career officials na magpaliwanag ng pondong hindi nila nakita ni hindi nila nagamit. Parang naiwan sa ere ang ating mga career officials na halos buong buhay na nila ay nilaan sa paglilingkod bayan. Ang tanong, bakit? Ano ang kinakatakutan ng mga opisyal na may direktang kaalaman dito?
Hindi ko maiwasang isipin kung ganito ba kababa ang tingin o ang trato ng naturang head of agency sa mga career official sa kanilang ahensya. O di kaya sa tingin ba nila, hindi karapat-dapat na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Nitong nakaraang pagdinig na tanong ko po sa ating mga panauhin, ating mga career officials, at nandito po sila at sinang-ayunan nila ako, na kahit ano pa ang kanilang pagnanais at pagsisikap na sundin ng mga batas at alituntunin sa tamang paggamit ng pera ng bayan, mananaig pa rin din sa huli ang patnubay at desisyon ng mga nakakataas, at sa puntong ito, ang mismong pangalawang Pangulo ng ating bansa. Ang bawat piso ng confidential funds, Mr. Chair, ay pera ng bayan. Ang patuloy na pag-iwas at pagtangging humarap sa mga sanay may kinalaman at may tungkulin sa pondong ito, sa komiting ito, ay isang insulto sa mandato nilang maglingkod ng may katapatan. Hindi po biro ang halagang pinag-uusapan natin dito. Lampas kalahating bilyong piso. Ang 150 million confidential fund ng DepEd, halimbawa, ay tila walang malinaw na plano kung paano ito gagamitin at walang konkretong dokumento o ebidensya kung paano ito ginastos. Kung ginamit ito ayon sa mandato ng DepEd, sana'y nakabili na tayo ng 150,000 na armchair, 3 milyong libro, o 4,286 na laptops para sa ating mga guro at mag-aaral. Ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, patuloy ang pananahimik, patuloy ang pag-iwas, patuloy ang kawalang respeto sa hangarin ng kumiting ito na alamin ang katotohanan. Sa halip na sagutin ang mga tanong ng sambayanan, mas pinili nilang talikuran ang kanilang sinumpang tungkulin, ang pangalaga ng pera ng bayan. Hinihikayat ko, Mr. Chair, na kahit minsan hindi natin nakukuha ang mga tanong, ang mga sagot na gusto nating malaman sa ating mga resource person, ay wag ho tayong tumigil, wag ho tayong mapagod hanggang mailabas sa katotohanan at magkaroon ng kasagutan ang mga tanong ng sambayanan na nanatiling matalim at mariin. Nasaan na po ang confidential funds? Sino po si Mary Grace Piatos? At higit sa lahat, sino po ang nagnakaw ng pera ng bayan? Maraming salamat po. Thank you, Congressman Jude Asidre. The chair would like to recognize the next and the last interpellator, the Honorable Congresswoman Franz Castro. The last but not the least. Yes. Thank you, Mr. Chair. So, unahin ko muna, Mr. Chair, yung parang ano tayo dito, no? 9 na oras na tayo nakaupo dito. At parang napuspos na, no, yung mga tanong natin, except for dun sa talagang